So, makinig muna tayo sa mga nangyari, naganap kahapon sa Justice Committee sa pamumuli ni Congresswoman 2nd District ng Batangas, Jerbel Luistro, sa mga nangyari kaganapan, Yan lang natin po, para may matuto tayo. Nag-aaral tayo nito eh. Hindi tayo nang bumabati, hindi tayo pumapani sa mga political color. Nag-aaral lang tayo, kaibigan. Mahirap naman po yung iba kasi bulag na kung bulag talaga eh. Diba? Wala tayong magawa eh. Yan ang sinumpahan nila yan sa kanilang mga apo. Bulag na bulag. Sige na. Hindi. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng utak. Gamitin naman natin ng ayon sa tama. Yung utak na binigay ng Diyos yan, nakalahan niya sa tama, hindi sa mali. Po. Kaya, sige, makinig tayo ng kaganapan yung kahapon. Umani ng diskusyon sa social media platforms ang isa sa mga pahayag ni Ramil Madriaga nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte araw ng Martes, April 14. Partikular na ang sinabi nitong nagregalo siya ng isang painting kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng supplemental affidavit na ipresenta ni Madriaga sa House panel. Nagpapakilalang dating bagman ni VP Duterte si Madriaga na inutusan umanong maghatid ng malaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Isang detainee sa Bagong Diwa sa Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping. Hence, we organized a video conference with Sara where I personally asked her to reconsider his decision, as we have already put some substantial effort toward promoting her candidacy for president through ISIT. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. A screenshot of our video conference is here to attach as Annex A. So ito pong narinig natin video ay sounds lang. Hindi natin niya nangyari ito noong 4/16/26. Yan, 4/16. Nangyari ito. UNTV Balita, Kaya sounds lang para video, hindi video, sounds lang natin, para matuto tayo kung ano nangyari noong 14. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. A screenshot of our video conference is here to attach as Annex A. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Pero sa post ng isang Davao-based artist, iginiit nitong siya ang nagregalo ng painting kay VP Sara nang ito pa ay alkalde ng Davao City noong 2021. Pinabulaanan din itong isa siyang scholar o taga Laguna, kundi bagkus ay taga Davao. Tinanong si House Committee on Justice Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro kaugnay ng issue. Anya kung may ebidensya ang kampo ng pangalawang Pangulo, sa House panel dapat ito iprepresenta. How are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. So, I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence
which is being posted in social media, if not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate so that the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Sa kanya namang pahayag, tinawag ni VP Duterte si Madriaga na isang bagsak sa bar exams at kidnapping suspect. Iginiit nitong tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa sariling paraan at hindi humingi ng special accommodation sa kaninumang professor. Hindi rin umano siya inireklamo kailanman dahil sa kawalang galang o karahasan sa ibang estudyante nang nasa School of Law pa ito para pabulaanan ang mga aligasyon ni Madriaga. Tinawag din ng Vice Presidente na mini-trial ang pagdinig ng House Justice Committee na nagpapakitaan niya ng tunay na asal ng ilan sa mga miyembro nito ng tila pag-abuso at katiwalian ang kaya anyang gawin. Nabahiran din anya ang unang impeachment case laban sa kanya ng mga aligasyon ng panunuhol kung saan sangkot ang ilang miyembro ng Kamara at ganito rin umano ang ikalawang reklamong impeachment. Ayon naman sa Makabayan lawmakers, hindi record sa eskwelahan ang usapin, kundi ang 612.5 million pesos na pondo ng bayan ang dapat anilang ipaliwanag. Tinanong din ng mga ito, nasa ng liquidation, dokumento at malinaw na pananagutan sa bawat pisong kinuha sa kaba ng publiko. Samantala, inihayag naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung nagbotohan sila sa House Justice Committee noong April 14 kaugnay ng pagtukoy kung may probable cause o sapat na batayan ba para umusad ang proseso ng impeachment. Ang boto nito, Kahapon, magbubutuhan na kami. Ako personally, buboto ako for probable cause. itinuturing ng kongresistang mabigat na ebidensya sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo ang pinagtibay na disallowance ng Commission on Audit sa 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Gayun din ang findings ng National Bureau of Investigation na sa mga pirma sa 36 acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Duterte, may mga resibong iisang tao lang ang lumagda dahil sa pagkakahalintulad ng porma ng pirma at sulat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oh, yan. Alin ang maganda? Si Sara, busy sa social media siya. Naglalabas ng kanyang counter affidavit. Hindi. Narinig nyo masiguro si Congressman Luis Ro. Dapat umaten siya. Doon siya magsalita. Doon niya sabihin na nagsisinungaling si Madriaga. Hindi siya pwedeng magsinungaling meron siyang happy birthday. Greetings. Malupit yun. Yung sinabi ni Saray, Lustay, hindi ko kilala yan. Lumitaw yung video, bumabati pa siya ng happy birthday kay Madriaga. Hindi ka kilala? Kaya pinaka-the best dyan, umating ka, Sara. Doon mo sabihin na lahat na sinasabi, kontrahin mo. Di ba? Hindi. Ang pinapunta mo si Powa, ano magagawa ng Powa na yan? Wala. Hindi naman si Powa ng sangkot dyan Ang sangkot dyan, ikaw. Nasaan yung pera ni Juan de la Cruz? Saan mo pinagdadala yun? O kapon na nung 14, anong sabi ni Madriaga? Yung report ng araw, yung 125 million, 11 days, nagamit mo, sabi ng COA. Nung magsalita si Madriaga, within 24 hours, naubos. Na-distribute kung kanino di-distribute. Diba? Kailangan ang gawin mo dyan, umating ka. Hindi yan parang akala nyo kasi untouchable kayo So bagay, nung araw pa, ganyan na kayo. Asal demonyo Hindi maka Diyos Nakikita yung nagsisimba.
Yung tatay mo, nakikita rin nagsisimba. Pero anong asal ninyo? Hindi kayo marunong pailalim sa batas. Hindi ko mo vice presidente ka. Kala mo kung sino ka. Pag pinatawag ka ng kongreso, marap ka. Sila Pinoy na pinatawag, pumunta. O, presidente yon. Naalala ko si dating Pangulong Ramos, nagpunta rin. Yung tatay mo, nagpunta rin, pero puro yabang naman ang tatay mo. Sabi niya, nung tinanong kung kukunin siya ng ICC, sabi niya, tatadyakan ko yan, sasampalin ko yan. Kung ano ng mga salita sinabi niya sa mga ICC. Yan ang dumating yung ICC. Ala! Kunwari matapang lang kayo, pero sa totoo, ayaw nyo talagang umarap. Kung talagang kayo, matino kayong tao, umarap kayo. Umarap kayo. Naalala ko yung kapatid mo, si Pulong. Yung senador pa si Senador Sani Trillanes, gusto niya lang makita yung dragon sa likod, ayaw niya eh. Pero in reality, meron ko nakita sa social media, merong dragon sa likod ng kapatid mo, si Pulong. Dahil presidente ang tatay mo, hindi na-persa si Pulong. Pero kung matino siyang tao, ayan, tingnan yung likod ko. Bakit si Bongo? Pinakita niya yung likod niya, walang anong tato. Bakit si Pulong? Ayaw ko. Hindi ganyan. Kahit anong tungkulin natin sa posisyon natin sa gobyerno, pag pinatawag tayo ng Kongreso at ang Senado, magating kayo. Karapatan nyo ipagtanggol ang inyong sarili. Kaya ngayon, hindi nyo pinagtatanggol. Siyempre, nung sasabihin ng tao, yan yung pinababalik ngayon ng COA, ay yung BIR. 73 million, ay 173 million. Aba, grabe. Nung 2022 pa yun, dahil hindi nagamit sa tamang gagamitin yung pera. Kaya, ayan, pinasosoli yan. Anong ibig sabihin? Diyan pala may problema na. Diyan pala may problema kasi kung nagamit sa tama yung pera na yan, ipasosoli ba yan? Hindi eh, kaya pasosoli nila yan. Ewan ko kung sosoli mo yan. O, di ba? Kaya dapat tumating ka para pasinungalingan mo lahat ng sinabing hindi mo gusto. Kagaya na nag-aral ka, natapos ka raw, humingi ka lang ng kung ano-ano, sabi ni Madriaga, hindi umarap ka. O, kanya lang, kaya ayaw niyong umarap. Talagang meron kayong tinatagong lihim. Tinatago na lihim pa no? Sabi nga ng mga tao, kung talagang wala kang tinatago, ba't hindi ka kayang umarap? Ikaw lang kasi pwede sumangga sa mga pahayag ni Madriaga. Kasi kayo naman talaga magkakilala. Bagamat sinabi mo, napapanood ko sa social media, sabi mo, hindi kilala yan. O sino naman yung binati mong, Sir Ram, happy birthday! Sana nasa marusipang kalagayan. Anak ng teteng naman, Ay, si anak ng teteng. Nakakulong na si Bong Revilla. Lungkot siguro si Bong Revilla doon sa Quezon City. Kasi mag-isa siya doon sa Siguro sabi niya, ba't ang tagal ng mga iba senador na makakasama ko rito? Hindi, huwag kang mag-alala, Bong. Baka susunod na sila. Tawagan mo si Ombudsman Jesus Crispy Remulla. Baka sakali mabulungan kanya. Alam niyo, wala kayong malatayang Pag hindi kayo sumunod na lang po kayo sa batas. Kawawa kaming mga taxpayer. O kaya, nagbayad na ba kayong bis? Panahon na naman ang pagpabayad ng bis ng BIR. O, binago na yung logo ng BIR. Bago na. Subukan nyo magpunta. Tingnan nyo yung dati tsaka yung ngayon. Bago na po yung logo ng BIR. Ibig sabihin, magbayad na kayo. Ang buwis sa gobyerno. Sige nga, tignan nga natin.
Kaya maraming naniniwala na kay Madriaga. Kasi wala silang napakinggan sa'yo, VP Sara. Kung ikaw sanang umaten, sanggain mo lahat. Kaso hindi mo sinasangga mo sa social media. Kasi booking ka eh. Sinabi mo hindi mo siya kakilala, pagkatapos pinakita yung video nung 14. Yung bumati ka ng happy birthday. Itong booking na booking ka eh. Lumalabas nagsisinungaling ka. Kinasuhan mo nga siya eh. Kahit nakakulong na kinasuhan mo siya at sinasabi mo sa social media, hindi mo siya kilala. Pero ano lumabas yung video, happy birthday, Sir Ramo, doon palang lagot ka na. Doon palang lagot ka na. Alatang nagsisinungaling ka, naglulubid ka ng kasinungalingan. Kung ako sa'yo, total matapang naman kayo, baka naman sa Davao lang kayo matapang. Di ba yung sheriff nung araw? Yung sheriff, tagatid lang ng sumon mula sa judge. Yung ginawa mo naman, ang balita meron yata pinalalaya sa mga lugar ay mga tao. Siyempre, nag-utos ang korte na umalis yung mga tao. Hindi gagawin ng sheriff, ihatid niya yun. Ihatid niya. Siyempre, pagkikita niya para malaman nila na sila pinapalis ang nangyari. Ang ginawa mo, na sinuntok mo yung sheriff. O di ba, Sara? Ano ka ba nun? Mayor o vice mayor nun? Mayor yata eh. Na pinakita sa TV yun eh. O anong kasalanan ng sheriff? Nagatid lamang ng order ng korte. Dapat ang pinuntahan mo yung judge, yun ang pinagsusuntok mo. Hindi, takot ka rin eh. Kaya yung maliliit na kaya-kaya nyo, kinakaya-kaya ninyo. Halimbawa, si Basti na lang. Nagamo siya ng boxing kay General Torre. Tinanggap naman ni General Torre ng hamon ng kapatid mo, si Basti. Natalo ang kapatid mo, hindi kasi siya umaten. Default siya. Yan ang problema sa inyo. Ang kaya nyo lamang yung maliliit. Pero pag mayroong kumakasa, hindi nyo kaya. Kung kaya nyo lang yun, nahuhutunin nyo eh. Ang pinag-uusapan dito, ang pera. Tama yung sinabi ng mga kabayan. Yung pinag-uusapan yung eskwela dito. Ang pinag-uusapan, yung 612 million. Yung pera ng taong bayan, yung pera namin. Kasi taxpayer ako. Nagbabayad ako ng tax sa gobyerno kasi at the age of 20, nag-employed na ako sa private. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Kaya buwan-buwan nagbabayad ako ng tax sa gobyerno. Kasi tungkulin ko yon. Bilang mamamayan, dapat ako magbayad ng tax. Ayon kay Pablo, Roma 13. Uno, dapat pasakpan tao sa pamahalaan. At ang pamahalang umiiral, sabi niya, itinatag ng Diyos. Kaya nga, meron kayong pagsunod sa pagbabayad ng buwis sa 5 at 6. Kaya naman, nagbabayad po kaming mga matino. Yung sweldo namin, nung araw, barya-barya lang. Isipin nyo, nag-employed ako 1980. Magkano lang ang minimum nun? Ganun pa man, nagbabayad ako ng buwis. Pagdating ng Marso or Abril, nagpapayag kami ng ITR. Pagkakataon pa, nang magpile ako ng ITR, sabi ng BIR, may utang ka pa. Isipin nyo, buwan-buwan akong kinakaltasan. Sweldo ko, may buwis. Komisyon ko, may buwis. Christmas bonus ko, mayroong buwis. Tapos pagdating ng isang taon, magbabayad na naman, may utang pa pala ako. Kaming mga maliliit. Pero kayo, ewan ko, nagbabayad kayo ng tamang buwis eh. O nagbabayad nga ba kayong tamang buwis o baka naman nililiko nyo lang. Nasa inyo na yan. Gusto nyong paliko-liko, baka pagdating ng araw, liko-liko rin kayo ng Diyos.
Yan. Bayad po kayo. Nakalagay po sa konstitusyon yan at nakalagay sa po sa Biblia. Basahin nyo, Roma 13. Mula sa 1 hanggang 6-7. Kasali yung pagbabayad ng buwis sa gobyerno. Ipinag-utos ng Diyos na magbayad tayo sa gobyerno. Ngayon ang pinag-uusapan, nasaan yung pera? Eh yun, may pinakita oh. Isang permasip lang ang mga pumipirma. Magkakahawig kasi. O yun, namatay sa ano yan, sa hearing yan. Yung COA, yung BIR, yung NBI, umatay sila. O, anong sabi nila? Eh, suli yung pera. Suli mo naman, maawa ka naman kay Juan de la Cruz. Alam mo, lahat tayo, may pananagutan tayo sa gobyerno. Pero iba yung ginagawa ninyo. Pandarambong yan eh. Dinadambong ninyo yung taong bayan, kawawa yung pangkaraniwan nagbabayad ng bis. Bayad ng bis. Wala kang magagawa. Timano kaltas na eh. Pag nakuha mo yung payroll, nakalagay doon, tax. Pag-ibig, SS, kung ano-ano na. Tapos mapupunta sa palad ni Juan de la Cruz, barya-barya na lang. Kung ano mangyayari sa ganyan, makakabuhay ba ng pamilya yan? Eh, yung tao, nababaw sa utang. Eh, kasi, wala na eh. Kaltasado na lahat eh. Eh, kami po no, grabe. Meron pa nakalagay, meron pang others eh. Kaya pag dumating sa amin ang sweldo, wala na. Kaya nabubuhay kami noon sa 5-6. Nagtatrabaho kami, pero namumuhay kami sa 5-6. Kaya tiba-tiba yung mga nagpapautang ng pera noon. Grabe sila, 5-6 talaga. One day, isang araw na lang, 5-6 pa rin eh. Ganon sila kalupit, matatakaw sa pera. Isang araw lang, 5-6 pa rin. Wala silang awa. Eh bakit? Eh puro kaltas eh. Tapos kayo, nanakawin nyo lang yung pera namin. Hindi sa kumain tayo sa putsin, merong bis yun eh. Pero yung sweldo, yung bis ng earning money na sweldo. Kaya masakit. Tapos sasabihin nyo, ewan, mga kampong yata kayo ni Satanas. Sige, hanggang dito na lamang po, ano, dahil nakakasama ng loob ang mga nangyayaring ganyan. Kung nababalitaan mo na ninanakawang pala yung taong bayan, kahit naman po kayo nakawang kayo, hindi ba magagalit kayo? O ngayon, pinasosoli. O, ano, sosoli nyo ba? Marap ka na lang sa Justice Committee ng Kongreso. 20 Congress, Sara, ano? Sana makita ka namin lahat. Ako gusto kita makita rin kung paano ka maglubid ng kasinungalingan. Kasi hindi naman ako maniniwala sasagot ka ng tama ron. Ang tanong, kailangan susumpa ka. Ha? Huwag mong gagawin yung nakaraan, hindi ka sumusumpa, nakaganyan ka. Para kang... Sige po, ganito na lamang. Lagi niyo po tatandaan. Bayaran na naman ng tax. Sige po, God bless us all. Bye-bye.